Magandang umaga po rin ng Diyos at bigyan natin ng mataas na karangalan ng ating Panginoon. At salamat sa bawat isa. Sa mga online po nating mga kapatid, patuloy lang po sa pakikinig ng salita ng Diyos at patuloy nating pagsikapan na magawa yung ating pong mga napapakinggan na salita ng Panginoon. At kalakasan sa bawat isa mga kapatid sa umagang ito. At tayo ay tinuturuan ng Panginoon ang maganda yung pagbabahagi ng bawat isa upang magtibay yung ating pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. Sabi rito sa ating pag-aaral, kung yung titignan, kung ikaw ay manglupaypay, sabi manghina ka sa kaarawan ng kasakanaan, ibig sabihin sa panahon ng paghihirap. Manghina ka sa panahon ng paghihirap, sabi niyang ganun, yung kalakasan, ang iyong kalakasan ay munti. Ibig sabihin, sa panahon daw po ng paghihirap, kung ikaw ay manghihina, kalakasan mo, munti. Ibig sabihin, mahina. Ganun yung pagkakasabi. Lahat naman ng tao tataglay ng mga kahinaan. Pero lagi yung tatandaan, hindi kayo basta tao lang ng sanlibutan, kundi tao kayo ng Diyos. At kapag tao ka ng Diyos, iba yun eh. Iba pag tao ka ng Diyos. Kasi, meron kang suporta galing doon sa Panginoon. Laging tatandaan, madalas natin sabihin, unang Pedro 5:7, sana hindi kayo nagsasawa sa salitang ito. No? Sa pagpapahayag na ito. Lagi nyo nang tatandaan itong salitang ito. Sa unang Pedro, sa 5:7, ganito yung pagkakasabi. Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasahan sapagkat kayo'y pinagmamalasakit niya. Kapag lagi mo itong nasa isip na ikaw ay pinagmamalasakitan ng Panginoon sa panahon ng paghihirap o sakuna, magtitibay ka. Magandang umaga po sa mga kapatid natin, mga bago nating mga kapatid natin nakapiling sa umagang ito. Ganun po yung salita ng Panginoon. Kailangan na masumpungan sa isang naglilingkod sa Panginoon na ikaw ay tinawag, na ikaw ay lumalaban sa hamon sa sanlibutan ito. Kailangan ma-overcome mo yung sanlibutan ito. Nandyan yung pita ng laman, nandyan yung pag-uusig, nandyan yung mga tiisin, nandyan yan. Ngayon, kailangan malabanan mo sa papanong paraan. Diba? Sabi sa aklat ng unang 1, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayun lang yung magbibigay sa iyo ng tibay. Na kapag iniisip mo yung bagay na ikaw ay pinagmamalasakitan ng Panginoon. Sabi nga sa aklat ng Job, eto, tanong to. Sagutin natin mga kapatid itong tanong to. 15:11 ng Job. Ang mga paggiliw ba ng Diyos ay totoong kaunti pa sa ganang iyo? Nga kapatid, yung sagutin nga natin to. Ang mga paggiliw ba ng Diyos ay totoong konti pa sa ganang iyo? Sa makatwid bagay ang salitang napakabuti sa iyo. Ito bang salita na napakabuti sa iyo? Sabing ganun, ang paggiliw ba ng Diyos ay kaunti pa sa ganang iyo? Tanong yun eh. Kasi kung ano yung naipapakita mo, yun yung tinatanong sa'yo. Kaunti ba sa ganang iyo? Kaya kapag nanghina ka, doon sa panahon ng parang sinasabi mo sa Panginoon na yung paggiliw mo kulang na kulang sa akin. Parang ganoon ang sinasabi mo eh sa Panginoon. Samantalang sabi doon, sa makatwid bagay ang salitang napakabuti sa iyo. Ito yung bagay na ito yung natin na naririnig. Yung napakabuting salita ng Panginoon. Tapos masusumpungan sa iyo yung kahinaan para bang sinasabi mo na kulang yung paggiliw ng Diyos. Alam mo, isa sa mga bagay na kailangang hihina ng isang tao, yung minsan dumadalangin siya sa Diyos, meron siyang hinihingi sa Panginoon, tapos hindi niya natatanggap. Di ba? Nakapanghina sa kanya yun eh. At lagi ko na may hinihingi ito, hindi ko tinatanggap. Hindi ko
matanggap-tanggap, hindi binibigay ng Panginoon, nalilimutan mo na mas nakakaalam ang Diyos kung ano yung bagay na nakakabuti para sa'yo. Alam ng Panginoon yun. Kapag dumadalangin kang hindi mo ito natatanggap, ibig lang sabihin nun, pwede mong ikapahamak yung hinihingi mo. Kasi alam ng Diyos yun eh. Kaya nga hindi niya pinagkakaloob sa'yo. Bakit? Kasi alam ng Diyos na kapag natanggap mo yun, pwede kang magkasala sa Diyos, pwede kang mahiwalay sa Diyos. Ganun kabuti yung Panginoon. Pero kapag yung bagay na nakita sa'yo ng Panginoon na ito ay makakatulong para sa'yo, ipagkakaloob yun ng Panginoon. Kaya nga sabi rito, kulang ba yung paglilom ng Diyos? Ang sabing ganun sa ating pag-aaral. Kaya sagutin natin yun sa ating mga sarili. Kung ito nagkukulang ba yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi pa rin sa isang tanong, ito po sa Job, dito rin, sa 4, 5, 6, ganito naman ang pagkakasabi. Ngunit ngayon, dinatnan ka ng kasamaan, at ikaw ay nang lupaypay. Ginagalaw ka, at ikaw ay nababagabag. Hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? Di ba ang ganda? Ito sabing gano'n, no? Ginamit lang tong salita ni Eliphaz doon sa mali eh. Pero kung gagamitin natin siya tama to eh. Sabi rito, hindi ba ang iyong takot sa Diyos ay ang iyong tiwala? At ang iyong pag-asa ay pagtatapat ng iyong mga lakad? Sabi niya gano'n. Di ba? Pag dumarating daw yung kasamaan, dinadatnang ka ng kasamaan, ibig sabihin, dinadatnang ka ng mga sakuna, mga paghihirap, mga pagtitiis, dinadatnang ka nito, ikaw ay nanglulupaypay. Ginagalaw ka at ikaw ay nababagabag. Sabing ganun. Kaya nagtanong siya, di ba yung takot sa Diyos itiwala? Di ba yun ang madalas nating narinig eh. Tapos sabi rito, at ang pag-asa ay ang pagkatapad ng iyong mga lakad. Hindi ba tamang ganun? Kasi pwede kang magsalita, magpahayag, na ganto. Mga kapatid, magtibay kayo. Mga kapatid, dapat ganto ang gawin natin. Magpalakas kayo. Pero pag dumating sa'yo, pag dumating sa'yo, yung sinasabi mong yun, ano nangyayari? Ibig sabihin, sinasampal ka ng sinasabi mo. Ganun yung nangyayari. Kaya, ang salita ng Panginoon, totoo to. Magtitibay talaga to sa isang tao na talagang nangangapit dito. Nagtitiwala dito. Pero kung ang pagtitiwala ay ginagamit lamang doon sa salita, sasampaling ka nun, ng mga salitang yun. Ibig ko sabihin nun, babalik sa'yo yun. Pero, pag ito ay pinagsisikapan, magtitibay ka sa mga salitang ito. Kasi may nagmamalasakit sa iyo eh. Ang Diyos eh. Kung sabi nga rito, di ba, sa aklat ng Pilipos, ating basahin. Madalas natin itong binabanggit eh. Para pagtibay at maalala lang natin yung mga salitang mabuti. 1:20 ng Pilipos. Ayon sa aking maningas na paghihintay at pag-asa, na anumay hindi ako mapapaya, kundi sa buong katapangan, na gaya ng dati, gayon din naman ngayon, ay dadakilain si Kristo sa aking katawan. Sabing ganon, dadakilain si Kristo sa aking katawan, maging sa pamamagitan ng kabuhayan, maging sa pamamagitan ng kasaganaan, sa kasaganaan ako dadakilain ng aking katawan, ang ating Panginoong Kristo. Sabi ni Apostol Pablo, sabi niya rito, maging sa pamamagitan ng kabuhayan o maging sa pamamagitan ng kamatayan. Ibig sabihin, dadakilain, makikita sa Kanya, yung kanyang pagdakila sa Diyos, sa ating Panginoon, sa panahon na nandun siya sa kabuhayan, ibig sabihin, kasaganahan, at dadakilain din yung Panginoon sa akin, sabi ni Apostol Pablo, maging doon sa paghihirap. Sabi niya ganoon. Dahil ang pagdakila sa Diyos, hindi lang yung dahil doon sa kasaganaan na tinataglay mo.
Kailangan maipakita rin natin sa Panginoon, sa kabila ng yung pagtitiis at paghihirap, nadadakila pa rin natin yung Panginoon. Ganun yung dapat nasusumpungan. Kasi yun yung paglakad ng naglilingkod sa Panginoon eh. Tinawag ka ng Panginoon. Sabi ni Apostol Pablo eh, di ba, nung tawagin siya. Sa 4:1 ng ikalawang Korinto, ganito yung pagkakasabi. Kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, hindi kami nanghina. Kapag may tinanggap ka sa Diyos, hindi ka dapat manghihina. Kayo, ano tinanggap niyo sa Panginoon? Yung pagkakatawag sa atin, tinanggap natin sa Panginoon yun eh. Ngayon, pag may tinanggap ka sa Panginoon, ang sabi rito, hindi kami manghihina. Kasi meron kang tinanggap sa Panginoon. Ang manghihina, yung walang tinatanggap sa Panginoon, yung pagkakatawag lang sa'yo. Diba? Yung pagkakatawag lang sa'yo, pagtanggap mo na yun sa biyaya ng Diyos eh. Kaya sabi niya, yung tinanggap niyang ministeryo, ay hindi kami nanghihina. Bagkus, pinasasalamatan nila yun. Pursigido sila. Doon sa kanilang tinanggap. Ganun po yung mga sumusunod sa Panginoon, mga kapatid. Nung nasasabi po natin yan, sabi ko nga, nasasabi po natin yung mga ganyan, para tayo pagtibayin ng Panginoon. Lahat ng ating pinag-aaralan, lahat ng ating natututunan, lahat yan gusto ng Panginoon, no? Mapakinggan natin, lahat yan gusto ng Panginoon makita sa atin. Sabi rito sa ikalawang Korinto, sa 12:10, ganito po yung pagkakasabi. Kaya nga ako'y nagagalak sa mga kahinaan, sa mga pang-aapi. Ito niyo yun? Hindi pa nga tayo inaapi eh. Sa mga pangangailangan. Nagagalit siya. Sa mga kahinaan, sa mga pangangailangan, sa mga pag-uusig. Sabing ganoon. Sa mga paghihinagpis. Dahil kay Kristo. Sapagkat pagka ako'y mahina, ako nga'y malakas. Kita nyo yung katangian ng mga Kristiyanong totoo? Ang katangian ng Kristiyanong totoo, kahit na sila inaapi, kahit sila naghihinagpis, kahit sila pinag-uusig, kahit kulang sa pangangailangan. Pero para kay Kristo, sabi niyang ganun, no? Pagka ako'y mahina, ako nga'y nagiging malakas. Bakit? Nakakalimutan kasi ng mga Kristiyano na kapag nandun ka na sa kahinaan, doon mo mas lalo makikita kung paano gumalaw ang Diyos para sa'yo. Yun yung nakakalimutan eh. Kumapit ka sa Diyos sapagkat meron kang Diyos. Eh, yung kaso kapag dumarating yung pagsubok eh, lumuluwag yung kapit sa Diyos eh. No? Kapit, mahigpit sa Panginoon. Sapagkat yun yung tutulong sa'yo eh. Lumuluwag yung kapit. Diba? Ang Panginoon, pag kumapit sa'yo, sabi niya sa aklat ng Juan, diba? Hawak ka ng anak, hawak ka ng ama. O safety ka eh. Diba? Safety ka. Kasi nga hawak ka ng ama, hawak ka ng anak. Kaso ikaw ayaw mong humawak. Doon dumarating pagkaminsan na ikaw ay nagkakaroon ng kahinaan. Bakit? Kasi imbis na lumapit sa Diyos, lumalayo ka sa Panginoon. Yun yung minsan pagkukulang ng isang tao. Sabi nga ng Panginoon, di ba? Ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ariin mo sa sarili mo yun na lagi siyang nandiyan sa'yo. Hanggang katapusan yun. Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Kristo, nandyan siya palagi. Kaya nga sa'yo mabuting pastol eh. Ikaw yung tupa. Dinidinig ng aking tupa ang aking tinig. Nakikinig siya. Kaya kapag lagi kang nakikinig ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kilala mo yung Panginoon. Siya yung pastol mo. Kung ilalayo mo yung pakinig doon sa pastol mo, ano sasabihin ng Panginoon? Hindi nila dinidinig sapagkat hindi sila ang aking mga tupa. Di ba? Ganun yun eh. Pero kapag nakikinig ka, tupa ka.
ng Panginoon. Ganun po yun, mga kapatid. Tapos kung ating pong papansinin, no, sabi sa aklat ng Jeremiah, dito po sa 12:5, madalas to eh. Kaya uulitin na naman natin para magamit natin yung salita. 12:5 ng Jeremiah. Kung ikaw ay tumakbo kasama ng nangaglalakad at kanilang pinagod ka, paano ngang makikipag-unahan ka sa kabayo? Di ba? Sabi rito, kung ikaw ay tumakbo kasama ng naglalakad lang yun kasama ka nun. Tapos, kanilang pinagod ka. Doon pa lang sa paglalakad, nakikipag-unahan ka, sa paglalakad pa lang, napagod ka na. Paano ka ngayon makikipagtakbuhan kalaban mo kabayo? Sige nga, kapatid. Paano mangyayari yun? Kung sa marathon pa lang, hingal na hingal ka na. Paano ka makikipaglaban sa kabayo ng takbuhan? Paano ka mananalo doon? Di ba? Doon pa lang sa paglalakad, talo ka na. Yun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Kung sa maliit na bagay, pinanghihinaan ka na ng loob, paano pa pag may dumating na mas malaki? Paano mo siya kakayanin? Yun po yung ibig sabihin dito ng mga salitang ito na ating pong pinag-aaralan. Ito'y hamon sa atin bilang mga sumusunod sa Panginoon. Hamon ito. No? Na kailangan po ang bawat isa sa atin ay magtibay doon po sa ating mga napapakinggan. Gamitin natin yun sa araw ng mga pagsubok na dumarating sa atin. Sa araw ng pagtitiis. Na kapag dumarating na sa atin yun, gamitin natin yung napapakinggan natin. Gamitin natin yung mga aral na ating nasusundan, nababasa. Gamitin natin yun para hindi po tayo panghinaan ng loob. Sa pamamagitan ng inyong pagtitiis, sabi doon sa 10:36, no? Kinakailangan ninyo maharap yung mga pagtitiis na yun. Bakit? Para magawa mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Doon mo siya magagawa eh. Kapag dumarating yung pagsubok sa'yo, doon mo lang magagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. Pag dumarating yun. Kaya kailangan natin harapin yung ganyang bagay. Sabi nga sa aklat ng Roma, hindi kayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Pagka nagkulang lang ng konti sa bulsa takot na No? Natatakot na Swerte nga kayo, may naitatabi kayo Pasalamot nyo sa Diyos yun. Yung iba nga, walang naitatabi, sapat lang sa araw-araw na buhay Pero makikita mo, ang saya-saya. No? Kasi, bakit? Naglilingkod sa Panginoon Pag naglilingkod sa Panginoon, wala kang pangamba sa ganyang pangangailangan. Dahil pag masama nga, binibigyan ng Panginoon ng pangangailangan Ng biyaya Masasama na yon. Ikaw pa, anak ka, na hindi pagkalooban ng Panginoon. Hindi ba? Kaya huwag kayong matakot pagdating sa ganyan. At andyan ng Panginoon. Sabi nga rito sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu pagkaalipin sa ikatatakot, dapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkupkup. Tama? Kinupkup ka. Inampong ka ng Panginoon. Inampong ka ng Panginoon, ibig sabihin, tinuring ka na ng anak ng Panginoon. Kaya ang sabi rito, at na dahil dito, sumisigaw tayo, Aba, Ama. Ano ibig sabihin nun? Aba, Ama. Ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin ng Aba, Father din yan. Ama rin yan. Kaya nga, Ama, Ama ko. Nakakasigaw ka ng Ama, Ama ko. Nasasabi mo yung ganung bagay. Bakit? Bakit mo siya nasasabing ganun? Kasi yung salitang Aba, ang kahulugan niyan, pagiging malapit mo sa Diyos. Kaya ka nakakapagsalita ng ganun. Kasi yung ugnayan mo sa Panginoon, malapit ka, close na close kayo. Kaya ganun yung Panginoong Jesucristo Diba nung sabi niya, ako'y naparito, sabi niya gano'n, sa Marcos, di ba, sa 14 ng Marcos, ganito yung pagkakasabi. Sa 14:36, at kanyang sinabi, Ama, Aba, Ama,
may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ayon sa ibig ko, kung hindi ayon sa ibig mo. Nakakapagsalita yung ating Panginoon sa Kristo, Aba, Ama, Ama, Ama ko. Bakit? Kasi malapit sila sa isa't isa. Anak siya eh. Anak siya, kaya malapit sila sa isa't isa. Yung ugnayan nila, ganun sila ka-close. Ngayon, yung binasa kanina ng ating kapatid na Sergio sa Aklat ng Galacia, binigyan kayo ng Espiritu ng Panginoon. Kaya nakakapagsabi ka ng Aba, Ama. Ibig sabihin, nung pagtanggap mo kay Kristo, ganun ka rin naman naging kalapit sa Diyos. Bakit? Itinuring ka kasing anak ng Panginoon. Sabi sa Aklat ng Juan, dito po sa 1, ating basahin para sa ating mga bisita. Dadapwat ang lahat ng sa kanya tumanggap, 1:12, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ipinanganak ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya naging malapit tayo sa Diyos. Kaya ang ating puso nagsasabi, Aba, Ama. Ibig sabihin, kapag dumarating yung mga ganong kasakunaan, pag dumarating yung ganong takot, tumutugtog sa puso mo yun, Ama ko. Bakit? Kasi very close na kayo eh. Ganun yun. At tanda yun na ikaw ay nagpapasakop sa Diyos. Tanda yun, nagpapailalim ka sa kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi ang ibig ko, kung hindi ang ibig mo. Tanda kasi ng pagiging masunurin yun eh. Sa Bahanas, di ba sa Aklat ng Juan? Ano ba ang pagkakasabi doon nung ang ating Panginoong Kristo ay, sabi niya rito sa 27, sa 12:27, ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ako sa oras na ito, ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. Diba? Pwede niya sabihin yun eh, iligtas mo ako sa oras na ito. Pero sabi niya, naparito ako para dito. Kaya mas sinunod niya kung ano yung bagay na gusto ng Panginoon kasi nga naging masunurin siya sa Panginoon. Nagpailalim siya o nagpasakop sa gusto ng Panginoon. Ganun din tayo. Ganun din. Kaya natin nasasabi, Aba, Ama, Ama, Ama ko. Nasasabi natin yon. Bakit? Kasi nga, nagpapasakop tayo sa gusto ng Panginoon. Pangunahan tayo lang lagi ng ating Panginoon. Ganun po ibig sabihin nun. Pangunahan tayo ng Panginoon. Kapag once na tayo ay nanguna sa ating sarili, ang mangyayari, maitatalikod mo yung paglilingkod mo sa Panginoon. Mabuti kung dumating yung panahon na makabalik ka sa oras na ikaw ay manghina sa harapan ng Diyos. Eh, paano kung hindi ka na makabalik? Diba? Eh, ang Diyos, mapagmahal ang Diyos eh. Pero kung itinatakwil mo siya ng mukhaan, diba? May galit din ng Diyos araw-araw, sabi niya. Para alam din natin na ang Diyos, no? Ang pagmamahal ng Diyos ay napakalawak. Pero kapag dumating din yung pagkakataon na ikaw na mismo yung tumatalikod sa Panginoon, baka bitawan ka ng Panginoon. At wag namang mangyari sa bawat isa sa atin. Sayang kasi, mga kapatid, konting-konti na, baka bukas dumating yung Panginoon. Sibak tayo niyan. Kung hindi masusumpungan yung pagsunod nating totoo sa Diyos. Bawat araw, tandaan natin mga kapatid, bawat araw tayo ay naghihintay. Bawat araw yan, naghihintay tayo sa Panginoon. At ang paghihintay natin, masumpungan kayong karapat-dapat sa Panginoon. Hindi natin alam yung bukas. Hindi mo dumating yung bukas. Dumating man yung bagay na andyan na yung Panginoon, ready ka. Dumating man bukas, yung araw ng kamatayan, ready ka. Di ba? Ibig sabihin, itutok mo yung sarili mo sa Panginoon. Yung pangangailangan natin, andyan lang yan. Lagi ko sinasabi yan. Madadampot mo lang yan dyan. Makukuha mo lang yan. Yung mga pangangailangan yan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon dyan. Kasi, buo naman yung paa mo. Buo naman yung kamay mo. Pwede ka naman magtrabaho Kasi nandyan lang yun. No, hindi ka naman siya tamad na hihintay mo lang yung bunga na bumaksak sa'yo. Hindi naman gano'n, di ba?
Kaya pagkakaloob naman ng Panginoon yun. Ang problema lang mga kapatid, hinahanap natin yung bagay na yun na tinatalikuran natin yung Panginoon. Yun ang mahirap. Hindi tayo tutol, umasenso kayo eh. Hindi tayo tutol, yumamang kayo eh. Ang tinututulan natin, tinatalikuran nyo yung Panginoon dahil sa gusto nyong yumaman sa sanlibutan ito. Doon tayo tutol. Pero kung yayaman ka, pero sumusunod ka sa Panginoon, mabuti. Di ba? Ang tututulo natin, yung ginagawa mo yung bagay na yan, tapos tinatalikuran mo ang Panginoon. Mahirap yung mga kapatid. Ang tumatalikod sa Panginoon, lumalakad sa daan na madilim. Tandaan nyo yan. Purihin ng Diyos at tayo hindi na masyadong magsasaysay ng ano pa man. Mayroon naman magsasalita pa. Paalala lang po sa bawat isa atin, naglingkod ka na sa Panginoon, humawa ka na sa araro, sabi ng Panginoon, hawak ka na sa araro, huwag nang lilingon sa likuran. Paalala yun eh. Humahawa ka sa araro, lingon ka na lingon sa likuran. Eh sinisira mo yung salita ng Panginoon. Hindi ka magiging dapat pagka ganun. Purihin ng Panginoon, magandang umaga sa bawat isa. Salamat sa ating butihing MC. Salamat sa Panginoon. At purihin ng Diyos sa umagang ito. Sa mga nandun sa labas, sa mga naka-online, at sa lahat ng mga naririto. Magandang umaga po sa inyo at purihin ng Panginoon sa umagang ito. Napakagandang aralin ang ipinagkaloob sa atin sa umagang ito. Itong ating bubulayin ito, sabi nga po dito sa unang aralin natin sa Kawikaan 24:10, sinasabi rito. Sabi ko sa ating aralin, 24:10 ng kung Kawikaan. ikaw ay manglupaypay sa kaarawan ng kasaganaan, ang iyong kalakasan ay munti. Yan po yung unang aralin natin. At mamaya na natin banggitin yung ikalawang aralin natin. Mag-focus muna tayo dito. Kasi dito sa ano natin dito sa araling ito, na sa ating sarili matatantya na natin yung ating sarili kung tayo ba ay malakas, tayo ba ay kukunti yung pananampalataya natin, o ano. Kasi lahat sa atin dumaranas ng mga pagsubok, ng mga kapighatian. Dumadanas tayo niyan. Sa umagang ito natutuwa ako, ang aking espiritu natutuwa. Kasi yung ating kapatid na Arnold na muntik ng igupo ng mabigat na karamdaman, ay nakita ko ngayon yung kanyang kalakasan. Yan ang maganda sa tao na lumalaban, ipinaglalaban yung kanyang pananampalataya. Kaya purihin ng Panginoon sa umagang ito na pinagaling na ating kapatid na Arnold at ngayon taglay ang kalakasan. Sa ating pag-aaral sa umagang ito, kasi nagdanas din ako ng, bagaman hindi ko masyadong inihahayag dito sa kapisanan, nagdanas din po ako ng batinding pagsubok na halos hindi ako makalakad. Kulang-kulang 1 linggo, hindi ako makalakad. Ang katapos-tapusan, isang gabi hindi na ako pinatulog talaga. Doon ako nag-isip, Panginoon, anong gagawin ko? Anong kakulangan ko? Ipahayag mo sa akin. Doon kung nabulay lahat yung pagkukulang ko, nagkukulang pala ako sa panalangin, yung 12:00, minsan hindi ko na nagagampanan yung 12:00 dahil sa sobrang kapagalan ng katawan. Tapos, naalala ko, sa sobrang pagpapagal ko, minsan yung langis na nando sa aking hinubad na pantalon, hindi ko na naaalaalang kunin at ilagay doon sa aking bagong isinuot. So, lahat yan ipinalaala sa akin ng Panginoon, kaya napakabuti ng Panginoon. Sa gabi nung gabi pinuri ko ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sapagkat pag hiningi mo at binulay mo ang iyong sarili, ibibigay sa iyo ng Panginoon kung anong iyong dapat gawin. At sa umagang ito, ganon din ang ating paksa ng ating aralin. Alam na natin na kapag tayo ay nanlupaypay, dumating yung kasakunaan sa atin, dumating yung pagsubok na mababigat, at tayo nanlupaypay, panahon para
mag-inventory tayo, sabi nga ng kapatid na noon yung nabubuhay pa, panahon para mag-inventory tayo. Tingnan natin ano ba yung kakulangan natin, bakit tayo nagdadanas ng mga ganitong pagsubok. Una-una, nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Kasi hindi ako binigyan ng sobrang anong kabuhayan. Kasi nung tawagin ako dito, pwede sana akong magkamal ng malaking kayamanan eh. Kasi yung project na pupuntahan ko, 4 na taon na hinintay ko. Kasi magandang project yung pupuntahan ko. Ngayon, nung sinundo ko sa bahay, saksi ang pamilya ko, sinundo ko sa bahay para mag-report na doon at nandoon na, ready na yung sinabayan ako ng tawag dito sa kapisanan. Sinabayan ako dito ng pagtawag. Doon ako nagkaroon ng mahabang pag-iisip. Alin ba ang susundin ko? Yung magkamal ako ng maraming kabuhayan sa dami na laki ng aking pamilya. Kailangan din. Pero, meron namang salitaan Diyos eh. Yun ang nabulay ko lang. Meron namang salitaan Diyos eh. Sabi ko, hindi na ako tutuloy doon. Dito na lang ako. Sabi ng Diyos sa atin eh, unahin lang yung kanyang kaharian, yung mga kulang sa atin, idadagdag yan sa atin lahat yan. Hindi ka pagkukulangin. So, pag tayo nagkukulang na, pag tayo ay nakakaranas na tayo ng panglulupaypay, palatandaan yan, meron tayong dapat na ayusin sa ating sarili. Palatandaan yan. Ibig sabihin, kailangan na tayong magbulay, mag-isip. Ngayon, sa ganitong bagay, ano ba yung dapat natin gawin? Kung halimbawa na isa sa atin, huwag naman sana mangyari, na ganun, dumating yung kasakunaan at nagnulupaypay tayo, anong ating dapat gawin? Sa palagay ninyo kapatid, anong dapat natin gawin? Pwede magsalita kayo mga kapatid. Anong dapat natin gawin? Dumating na yung panglulupaypay sa atin. Ayaw nyo magsalita, ako na magsasalita. Ang sabi po dito sa ating aralin, sa umagang ito, ang iyong kalakasan ay munti. Ibig sabihin, nagkukulang na yung kalakasan natin. Nagkukulang na. Marami siguro tayong nakakalimutan, mga kapatid. Unang-una, kung babasahin natin yung Efeso sa 6:10, patuloy kapatid. I-stopin kita pagka sabi ko, stopin muna kita pagka. Okay. Sabi po sa lahat ng Epeso, Sa 6:10, 6:10, sabi po rito, sa katapos sa pusay, magpalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Nang nagbihis kayo ng ng buong buong kagayakan ng Diyos Diyos. upang kayo magsitibay laban sa lalang ng Diablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at dugo, kundi sa lahat, laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan. Okay, stop muna kapatid. Iyan yung ipinapayo sa atin ng ating Apostol Pablo. Na kapag tayo, dumadanas na tayo ng ganun, magpalakas tayo sa Panginoon, magpakalakas tayo sa Panginoon. Anong gagawin natin? Sabi diyan, bakit kinakailangan tayong magpakalakas? Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi sa laman at dugo. Baka tayo ginugulo na ng espiritu ng diablo, kaya tayo nagdadanas ng mga ganyan. Baka tayo ginugulo na tayo, gusto na tayong sirain ng diablo. Anong gagawin natin? Tuloy kapatid. Laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos, upang kayo ay mga tagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Ayan.
Sabi doon, kukuha tayo ngayon ng buong kagayakan ng Diyos. Ano ba yung kagayakan ng Diyos na sinasabi dyan? Patuloy ka pa rin. Sabi ko rito, magsitibay nga kayo na ang inyong baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na baluti ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak ng paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Kapatid, stop mo. Magsikuha raw tayo ng buong kagayakan ng Diyos. Magbihis tayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ano ba yung kagayakan ng Diyos? Nasa kanyang baywang may bigkis siyang katotohanan. Tayo, ganun din. Nung makita nga ng Apostol Juan, ang ating Panginoon sa Kristo, meron siyang pamikis din eh. Meron siyang pamikis. At tayo ganun din. Ang pamikis natin kinakailangan, nakabigkis sa atin yung katotohanan. Ano pa? Yung sa paa. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang papatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Yan. Yan ang ibibihis natin. Dahil yan ang ibinihis ng ating Panginoon sa Kristo, kaya siya nagtagumpay eh. Baywang niya, may bigkis ng katotohanan. Ano pa, yung paa niya may pangyapak na para sa paghahanda ng ebanghelyo. Yan ang ibinihis, ganun din ang ibibihis natin. Kukuha tayo ng pattern ngayon doon sa ating Panginoon sa Kristo para kung nanlulupaypay tayo, huwag tayong matuluyang manlupaypay. Magkaroon tayo ng lakas. Kasi ang ating pakikipagbaka ngayon hindi ayon sa laman eh. Ayon sa Espiritu. Espiritu ang kalaban natin. Laman ang ilalaban mo. Anong laban mo doon sa Espiritu na ikaw ay nasa laman? Taga-Galacia, pinagsabihan ni Apostol Pablo, napakamangmang na ba kayong taga-Galacia? Na kayo ay pasimula sa Espiritu at ngayon magpapakasakdal kayo sa laman. Merong mga ganyan na pangyayari. Sagana na tayo sa patnubay ng Espiritu Santo, sa salita ng Diyos. Sagana na tayo. Pero dumating yung pagkakataon. Nahata ka lang ng iyong kaibigan. O nahata ka ng iyong mga pamilya. Oy, tayo dito, magpa-cross tayo ng ano. Bumalik tayo doon. Samantalang tayo, tinuruan na tayo. Espiritu na ang ating nilalakaran, bakit tayo babalik pa roon? Magpapakasakdal na naman tayo doon sa pagkaalipin. Mga kapatid, hindi dapat mangyari sa atin yan. Magbulay tayo kung tayo ay nagkakaroon ng panglulupaypay. Bawat isa, maging ako. Kaya nga, nagbulay ako noon na hindi ako makalakad eh. Pagbabangon ko, kung may hawakan ako, hindi ako sakit. Sobra. Hanggang sa dumating na doon sa hindi na ako pinatulog talaga, magdamag, hindi ako makatulog kahit anong gawin ko. Doon ako nagbulay. Doon ko na inisip kung ano ba yung mga kakulangan ko. Doon ko inisip kung ano ba yung dapat kong gawin. Ang Diyos tumutugon kapag tayo ay humihiling. Tayo ay tumatawag sa Kanya. Sasagutin tayo ng Diyos, sinagot ako yung mga pagkukulang ko. Pinalaala lahat sa akin. Maging yung pagkukulang ko sa mga kapatid, pinalaala ng Diyos sa akin yan. Kaya nga ngayon, sabi ko, Panginoon, sige, gamitin mo ulit ako. Magtagal na hindi ako ginagamit ng Panginoon kasi medyo nagkakaroon na rin ako ng kapabayaan, pagkukulang. Noon, kaya binulay ko yan. Kaya pinuri ko ang Panginoon ng gabing yon sapagkat yung lahat ng mga pagkukulang ko, sinaysay ng Panginoon sa akin sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Sinaysay. At sa maniwala kahit sa hindi, matapos kong gawin yung mga pagkukulang na yon, eto, nakatayo ang inyong kapatid, nagmimensahe sa inyong harapan. Nawa, ganun ang ating maging panuntunan sa buhay. Na kung tayo mayroong mga pangsubok, panglulupaypay, huwag natin kakalimutan yung tayo mayroong Diyos na buhay. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat.
na walang bagay na mahirap, walang bagay na imposible sa ating Diyos kung nasa sa atin yung pananampalataya. Ang kailangan natin dito, yung pananampalataya eh. Sabi nga doon sa Juan 1:17 ng Juan, yun daw kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises. Yung katotohanan ay dumating naman sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, saan tayo naroroon ngayon? Nasa kautusan ba o nasa sa pananampalataya na doon sa ating Panginoong Jesucristo? Huwag na tayong babalik doon sa ating pinanggalingan, doon sa ating mga iniwanan na natin. Huwag na natin, kaya sabi nga kanina, humahawak na tayo ng araro, huwag na tayong lilingon pa sa kabi-kabila. Baka matalisod pa tayo sa paglingon-lingon natin. Alalahanin natin lagi yung asawa ni Lot. Kasi sinabihan na sila, huwag ka nang lilingon, diretso kayo. Ay naalala ni Lot, pala maraming kayamanan. Marami pala akong tinagong ginto roon sa aking baul. Ay naalaala niya yun. Lumingon. Ano nangyari? Siya'y naging haliging asin. Nawala ng kabuluhan yung kanyang, dapat ay magkakaroon siya ng walang hanggang buhay, nawala. Sa atin, ano ba ang kwan ngayon sa atin? Doon sa sabi nga doon, yung kautusan, ito ginamit din sa pamamagitan ni Moises. Pero ngayon wala tayo sa kautusan. Ano ngayon ang nasa sa atin? Ibanghelyo ngayon ang nasa sa atin. At ang sabi sa Pilipos 1:27 ng Pilipos, pakibasa mga kapatid. Sabi po rito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo upang maging ako ay dumating at kayo'y makita o wala man sa harap ninyo, ay mabalitaan ko ang inyong kalagayan na kayo'y matitibay sa isang espiritu, na kayo'y nagkakaisa ng kaluluwa, na nagsisikap sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Yan na tayo ngayon. Hindi na tayo doon sa kautusan. Nagsisikap na tayo ngayon para doon sa Ebanghelyo. Bakit ano ba ang napapaloob sa Ebanghelyo? Sa Ebanghelyo, diyan nahayag yung katuwiran ng Diyos. Sa Ebanghelyo, nandiyan yung susi ng buhay sa Ebanghelyo. Bakit? Kung nasabing ganun. Ang sabi ni Apostol Pablo doon sa unang Korinto 15:1-2, paboritong verse ko yan. Sabi ni kapatid na Herman. Ngayon pinatatalas sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Sa pamamagitan naman ito iligtas kayo kung matyagaan ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo magsasampalataya ng walang kabuluhan. Maliwanag na binibigyang assurance ng ating Apostol Pablo at naniniwala tayo dyan, sumasampalataya dyan sa salita ng ating Apostol Pablo na ligtas tayo. Mayroon tayong kaligtasan dyan sa Ebanghelyo. Kung susunod tayo dyan, sapagkat ang Ebanghelyo nagtuturo talaga sa atin. Lahat ng paraan ng ating ikapagtatagumpay, itinuturo ng Ebanghelyo, maging sa mag-asawang tao, sa mga anak, sa mga bata, itinuturo kung anong dapat gawin. Kung walang magturo sa inyo, saan kayo sasangguni? Saan kayo magtatanong? Sasabihin ng ikalawang Timoteo 3:15 hanggang 17, pwede kang magtanong dyan. Sasagutin ka niyan kung anong iyong gagawin. Dahil yan ay nagtuturo. Kung ikay nagkakamali, pwede kang sawayin. Nagsasaway yan. Yan ay kumpletong salita ng ating Ebanghelyo na sinasabi na yung salita, yung kabuuan ng salita. Awit 119, 160 ng awit, yung kabuuan ng salita ng Diyos na ito ay makapitong dinalisay ayon doon sa 12:6 ng awit. Ito yung 7 beses na dinalisay ito. Kaya napakadalisay itong salita ng Diyos na ipinangangaral ng ating mga apostol at ngayon ay nasasambit din namin sa inyo.
Kasi kumukuha rin kami ng aming karunungan doon sa mga apostol na binabasa namin araw-araw yung kanilang sulat. Sabi doon sa 15, sa 58 ng unang Korinto pa rin, anong sabi diyan kapatid? 15:58. Sabi po rito, kaya nga mga kapatid kong minamahal, kayo magsitatag, huwag makilos, na laging sumagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Yun yung ang payo ni Apostol Pablo sa atin. Tayo yung mga nagsitibay, huwag makilos. Sumagana doon sa gawa ng Panginoon, sa mga gawain ng Panginoon. Ano-ano ba itong gawain natin sa Panginoon? Unang-una na yung pagbabasa natin, yan ay gawain sa Panginoon yan. Pag nagkulang tayo dyan, tatayo ka rito, wala kang masabi anuman. Kasi hindi ka naman nagbasa, hindi ka naman nag-aral. Kulang, maraming kulang. Kaya unang-unang gawain natin sa Panginoon na ipinagtagubilin ng banal na Espiritu, magbasa tayo. Bagay, nagkukulang din ako dyan minsan. Yung isang oras, hindi ko minsan magawa yung isang oras na magbabasa ako sa... Pero minsan naman, sumusobra naman. Lalo na pagka naatasan tayo magmensahe, minsan merong gabing halos hindi na tayo matulog. Upang siyasatin, saliksikin kung ano-ano ba yung mga dapat nating isa-isay. Kasi tinawag tayo sa ganitong paraan. Tinawag tayo dyan. Kaya kailangan sumagana tayo sa pagbabasa. Ano pa? Napakaraming bagay tayo sa pananalangin natin. Kailangan huwag natin kaliligtaan yan. Sasagana tayo doon sa ating panalangin. Binili na tayo ng oras na hindi na kinakailangan minuminuto, mananalangin ka. Binigyan na tayo ng 6, 9, 12, 6 uli ng umaga. Minsan hindi pa natin yung magawa. Hindi pa natin magampanan yan. Yan eh, kung gagawin natin yan, sasagana tayo dyan. Sabi sa 2 Pedro, 1:5 hanggang 11, kung sumasa atin at sumasagana yung mga bagay na yan, hindi tayo magiging mga tamad o mga walang bunga. At hindi rin tayo mga titisod. Ibig sabihin, nandoon yung kalakasan natin. Hindi namunti yung kalakasan natin, malakas na tayo. Malaki na yung ating kalakasan. Matatag na tayo. Ano man yung dumating na pagsubok sa atin, kaya na natin labanan yan. Kaya na natin pagtagumpayan yan. Bakit? Kung nasabing ganon, pinagtagumpayan na ating Panginoon Jesucristo. Sabi ng Panginoon Jesucristo sa aklat ng Juan, laksan ninyo ang inyong loob, aking dinaig ang sanglibutan. So madadaig lang natin yan kung susundin natin yung kautusan, yung iniuutos sa atin sa Ebanghelyo. Sa Ebanghelyo. Hindi na tayo doon sa kautusan, sa lumang kautusan, na yun ay nagdala sa atin upang makilala natin ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya nararapat natin. Sabi nga doon, sumagana tayo sa gawain ng Panginoon. Bakit? Ang Diyos ay hindi liko. Sa isjis ng unang Hebreo, hindi liko ang ating Diyos. Kung ginagawa natin yan, kita ng Diyos yan. Hindi liko. Hindi niya lilimutin yan, mga kabutihang yan, na ginagawa natin. Hindi niya lilimutin. Maalala natin yan. Kaya kung kinikilikiliti ka ng karamdaman, babanggitin mo yan sa Panginoon. Kaya napakaganda yung aralin natin sa umagang ito. Saganang-sagana ito sa biyaya, itong aralin natin sa umagang ito. Sabi doon sa 2 aralin natin, siguro, sabi diyan sa 2 aralin natin, Sabi sa Romans chapter 8:15, sapagkat hindi niyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot, datapwa tinanggap ninyo ang espiritu ng pagpupok, na dahil dito'y sumisigaw tayo, Aba, Ama. paano ba tayo, mga kapatid? Paano ba tayo kinupkup ng ating Diyos?
Unang-una, kung babasahin natin yung sa chapter 2, o dito sa Hebreo, chapter 2 ng Hebreo, simulan natin dito sa verse 12. 12 hanggang 16 ng Hebreo. Sabi ko rito, na sinasabi, ibabalita ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. Sa gitna ng kapisanan ay aawitin ko ang papurihan mo. At muli, ilalagak ko ang aking pagkakatiwala sa Kanya, at muli, narito ako at ang mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos. Dahil sa mga anak ay mga may bahagi sa laman ng dugo, siya na may gayon ding nakakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang diabo. Okay. Sa Hebreo na yan, chapter 2 ng Hebreo na yan, makikita natin dyan kung paano tayo kinupkop ng ating Diyos. Una, ibinigay tayo ng Ama sa ating Panginoon sa Kristo bilang mga kapatid. Alam natin yung binasa kanina sa 1:12 ng 1 hanggang 13, yung sa kanya sumampalataya, pinagkalooban na ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. So ngayon, meron tayong karapatan na tawagin ng mga anak ng Diyos. At tayo ay kapatid na ng ating Panginoon sa Kristo doon sa ating pinagsasama-samahan ngayong salita sa Juan, sino yung aking mga kapatid na babae, kapatid na lalaki at ina, yung gumaganap ng kalooban ng Amang nasa langit, yun, ngayon tayo yung gumaganap na yan. Kaya nandito tayo ngayon eh. Bagaman, sinasabi rin ng Espiritu noon na hindi lahat ng nandito sa brethren ay ginagawa yon. Pero majority sa atin na nangyari dito, na nagpapagal dito, sinusunod natin yung mga salitang ito ng ating Panginoon. Majority yan. Kaya dito sa ating pag-aaral sa umagang ito, kita natin dyan kung paano tayo kinupkop. Una, binigay tayo sa ating Panginoon sa Kristo para makabahagi tayo doon sa kanyang laman at dugo. Sa paanong paraan? Doon sa kanyang kamatayan. Namatay siya, doon tinubos yung ating kasalanan sa pamamagitan ng kanyang laman at ng kanyang dugo. Yung laman, ipinakain sa atin yan. Yung laman, salita, ipinakain sa atin yan. At yung lahat ng gumaganap niyan ngayon, tayo ito mga kinupkop. Meron pa rin binabanggit tayo dito. Konti na lang yung oras natin, baka kapusin tayo. Dito sa Ikalawang Timoteo 1:7 hanggang, sige, sa 1:7 na lang. Pakibasa mo kapatid. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Naalala ko tuloy, binasa ni kapatid na David noong aralin natin noong nakaraan, yung Ikalawang Pedro 5 hanggang 11 kung hindi tayo nagkakamali doon. Binasa ni kapatid na David yan. Kasi kung nasa atin yan, yung mga bagay na yan, ginaganap natin yan, bibigyan tayo doon tayo hindi tayo na matitisod, hindi na tayo magiging matitiso rin. Hindi na rin tayo mapanglupaypay sa mga bagay na dumadating sa atin. Alam na natin yan eh. Alam na natin na pwedeng dumating sa atin yung mga ganyang bagay. Ano yung panlalaban natin dyan? Yung binasa natin kanina sa unang Korinto 6. Siya ninyong ipanlalaban sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Alin yun? Yung tapak ng Espiritu na walang iba kundi yung salita ng Diyos. Yan yung ipanlalaban natin. Salita ng Diyos ang ipanlalaban natin kung meron tayong mga pagsubok,
tayo ng lulupaypay. Salita ng Diyos ang gagamitin natin. Dahil ang salita ng Diyos ay dalisay na salita, makapangyarihan salita, na 7 beses na dinalisay. Hindi lang 1 beses, hindi lang 2, 7. Ang mahabang proseso ang pinagdaanan ng salita ng Diyos bago natala sa aklat ng banal na kasulatan. Ano pa ang ating sasabihin? Sabi dito sa Galatia 4 hanggang 7. 4 hanggang 7. Sabi pa rito, at sapagkat kayo'y mga anak, ay sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso, na sumisigaw, Aba, Ama. Ano pa't hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. At yan, yung sinasabi sa atin, doon sa Hebreo pa rin, na hindi yung mga anghel, hindi tinutulungan ng ating Panginoon Jesucristo. Sino ang kanyang tinutulungan? Yung mga binhi ni Abraham. Sabi doon. At ano sabi sa Galatia? 3:27 ng Galatia. Kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Purihin ang Panginoon, magandang umaga.